mga landmark ng Maynila noon. Habang binabaybay nila Ibarra ang Sabana Drive, na mas kilala ngayon na Loton Plaza o Liwasang Bonifacio, makikita sa kaliwa ang Arroceros Cigar Factory. Ibarra can't help but smile to himself as he remembers how the nauseous smell of tobacco would spread through the air every 5 o'clock in the afternoon and would make his younger self feel sick. Napadaan din sila sa Puente de Barcas o tulay na gawa sa mga pinagdugtong-dugtong na bangka na dati mahalaga pero sinira rin ng panahon. Napatingin siya sa Escolta, dati niyang paboritong lugar, pero tila kumupas ang dating ganda. Nakita niya rin ang bagong Bridge of Spain at Isla de Romero ng Quiapo. Naalala niya ang mga panahon noong bata pa siya, sumasakay ng bangka papunta sa mga paliguan sa Uli-Uli, malapit sa Pasig River. Trivia: ang Bridge of Spain ay dating located noon malapit kung saan nakatayo ang Jones Bridge ngayon. It was one of the oldest bridges sa Philippines, built in 1630, pero nasira ito noong 1914 dahil sa baha. Pagkikita sa daan. Habang nasa kalsada, nakasalubong niya si Kapitan Tinong kasama ang pamilya nito. Nakangiti, bumati sila kay Ibarra. May nakita rin siyang Victoria o isang uri ng high-end carriage na may 4 na gulong. Sakay ang kamukha ni Padre Damaso. Seryoso at nakasimangot, pero mabilis lang itong lumampas. Paggunita sa Europa at Pilipinas. Sa bawat nadaanan, hindi maiwasang ikumpara ni Ibarra ang Pilipinas sa Europa. Ang Botanical Garden sa Maynila, para sa kanya, parang malungkot kumpara sa mga hardin sa Europa na bukas para sa lahat. Ang Manila, parang isang dalagang may sakit, pilit binabalot sa makalumang kasuotan ng kanyang lola. Lumingon siya sa dagat. Sa kabila ng karagatan, naroon ang Europa. Wika niya sa sarili. Sa kabila ng lahat, malinaw sa kanya, unahin ko ang Pilipinas, ang anak ng Espanya. Kahit anong mangyari, hindi nito tinatanggal ang dangal ng aking bayan.